Anong ulit? Yung mga nagpapabati kanina. Yeah, nice one. Sige, maraming salamat. So yun, October 24 to 25 po, tickets are now available sa SM Ticketnet. And it's gonna be at SMX Function Halls 1 to 4. So yung pinaka mismong, 'di ba, SMX ng ng MOA. Yung buong top second floor amen sa ESGS po, easy lang kayo. Yan, pabati daw ng happy birthday si Monica. O sige, walang problema. So, ano daw to? Sana may Mineski Infinity dito sa Japan, sabi ni Kyla Belia. Balang araw gagawa tayo, easy lang kayo. Ayan. Baka sa Japan ako manirahan ng 2 years, so ayos makakawi ako sa Pinas para sa event, sabi ni JC. Sige, maraming salamat naman si po. May MI ba sa Antipolo, Jer? Ang alam ko meron. Kung wala pa, si Duno ang bahala sa inyo, easy lang kayo. Raging Replay, getting an Earthshaker. First pick nila yon. Sumagot naman ng Pacific Reborn. Gyro Lee na Easy Cat kapal sa kanila. Nakuha nila yung dalawang flavors of the month ng ano na ito. Sabihin mo, paring Lucky na, ito na nag-i-start na. Delay lang kasi. Sabihin mo lang. Nag-start na, delay lang. Pabati daw po kay Master Woojin. Congrats daw dahil ama ka na. Aba, hindi ko alam kung matutuwa ba tayo dyan, pero congratulations sa'yo. Paring Master Woojin, dahil malamang meron ka ng anak, kaya ka nga ama eh. Diba? So, ES Clockwork. Para sa Raging WePlay, didn't even care na nakuha ang kanilang mga mid-hero of choice. So, this makes me think na kukuha sila ng ng either a TA or a Storm. Pero this mostly, a TA would work, DK as well, pero masyado silang melee. Kaya medyo alanganin. Anyway, Lina dito ang mag-mid malamang sa Pacific Reborn. Either that, baka naman may comedy gawin dito. Sabi din ni Kyla Belia, boss, tayong babati po sa Gindap family at Mercado family. Sige, walang problema, babatiin ko kayo. Ingat kayo lagi dahil narinig ko kumulog. So, yung mga nandito sa may kamay nilaan, sana wag tayong masyadong maulanan. Anyway, uwi naman ako ng mga hapon. Kaya hindi yan. Sabi ni Hopeless Situations, angas ng pangalan mo pre. Boss, dahil babati kayo ni Nicole Gomez, pwede bang maging tayo ulit? Ayun yun eh! Yan yun eh. So, Nicole Gomez, kung meron man kayo naging away ni Hopeless Situations, nagkalabuan man kayo, humihingi siya ng second chance. So, naanawagan ako, baka naman pwedeng ibalik ulit yung tamis ng pag-ibig. Alam mo naman, kasi minsan talaga, may mangyayari at mangyayari, hindi naman to fairy tale na laging happy ending. Minsan, magkakaroon talaga ng mga problema. May mga pagkakataon na nagkakamali tayo ng ginagawa, di ba? So, baka naman pwedeng bigyan ng panibagong chance. Maliban na siguro parang Hopeless Situations kung halimbawa ng babae ka o kaya ng buntis ka ng madre, yan yung mga mahirap na eh. Mahirap na yan eh, wala na yan. So yan. May tanong dito si JC Pin, makakalaro ba sa CS server daw tutunon sa Japan? Sobrang ganda ng internet sa Japan, pre! Mas maganda ng konti yung sa Korea, pero Japan, sobrang okay ng internet doon. Ayan. Basta ganito lang yan. Lahat ng internet sa mundo maganda maliban sa Pilipinas. Hands down. Yun na lang yun. Pag hindi ka nasa Pilipinas, maganda internet. Kahit Africa. Yan. Sabi ni Captain Jello, pabati po boss Dengi kay Jello Puwa ng Tumawini is Isabela. Ang asang pangalan no, Tumawini. Pwede siyang pangalan ng Pwede siyang pangalan ng isang character sa Dota 2. Tumawini. Pangalan ng hero mo? Si Tumawini. Ayan. So anyway, the bands here, medyo mabagal sila mag-ban dito Bounty Hunter tinanggal. Next, I think, is another support. So pwedeng Dazzle ang sunod ng iban dito. Samantala dito naman sa Pacific Reborn, Lesh Rock Task. Sobrang basic din. Ayun natin, kabisado natin yan. Inaabangan ko nga kung kailan magbabago yung meta. Well, sinabi ni Ice Frog na ngayong taon daw, ngayong linggo na magkakaroon ng yung patch. And I actually presumed na bukas. Kung hindi ngayon, bukas yung patch. So, abangan natin. I think pinapatapos lang ni Ice Frog yung mga major events. So, ito may sinabi si Mystic Candy, pawala kay Kirito, idol ko po. Yan ba yung bago mong love life? So, shoutout nga pala kay Mystic Candy at saka kay paring Kirito na sobrang okay talaga maglaro ng support kung di ko nagkakamali support si Kirito. Oo, ata. Di ko sigurado. Pero mamaya natin malalaman yan. Sabi ni Too Easy for AC, pabati po boss Dengi kay Sofia. Salamat. Binabati ko si Sofia na nanawagan. Si Too Easy for AC. Ayan.
Kanina yung nagpapabati na nag-away daw sila ng girlfriend nila. Sana daw maging okay na sila ulit. Sana mabasa ko yun. Ayan, ito yon si Captain Jello. Pabati mo, Boss Denki, sa girlfriend kong si Sheila ng QC. Mahal na mahal ko siya. Sana magbati na kami. Para magbati kayo, dapat kausapin mo siyang mabuti. Iparamdam mo sa kanya yung naramdaman mo talaga. Kasi gano'n yung mga babae eh. Hindi nila kailangan ng explanation kung anong nangyari. Ang kailangan nila malaman yung naramdaman mo. Iparamdam mo sa kanila na mahal mo sila. Ganun, magkaiba kasi tayo ng tayong mga lalaki, di ba? Tayo who, what, where, when, why eh. Ano tayo, objective tayong tao. Ang mga babae, subjective yan. Wala silang pakialam sa detalye. Ang mahalaga, dapat kumbaga yung feelings mo. So, ganun lang kasimple yun. At ano to? Ba't di ba nakikita yung mga ban? Anyari, RM ba? Na-DC silang lahat. Okay. So, ano to? DC. DC boys. Walang ban. Okay. Nananawagan ako sa aming admin. Patawag naman kay Dwayne Rino. Sabi mo kay Dwayne, parang DC ata sila. Walang ban, no? Nag-create na. Talaga? Okay. Tapos na ba draft? Nag-create na, lilib ko talaga to. Mabiyas ang andang draft Tingnan natin kung totoo. Ayun. So, ayun, wala man lang pasabi. Hindi, meron. Talaga? Hindi ko lang binabasa. O nga, no? Lagyan mo lang sa gilid yung chat para makakita ko. Nakikita ko. Sige. So, ayun na mga kaibigan, hindi na natin mag-start. G. Wala pa? Ayan. So, ayan, nandito ko yun, oh. Guys, friend ko lang naman si Light of Heaven, si Toby1. Ayan, alam mo naman ako, matindi ako. Baba din, kaya. Pero anyway, ito na po mga kaibigan, mag-load na tayo and I think mag-restart ata ng draft. Boss Dengi, baka minute mo ko easy ka lang. Ayan, Boss Dengi, mamati naman ako sa lolo kong nagsusumba ngayon. Zumba ba yan? O sige, tama yan kasi kahit matanda ka na, dapat ka pa rin, healthy living. Ayun na! We're back to the draft. Siguro, tingnan natin kung uulitin nila yung kanilang ginawa nila o baka naman hindi. Yan, sabi ni Misty Candy, yung secreto po pabati, pakisabi siya na yung forever ko, wala nang iwanan. Paano? Paano kung, di ba? Huwag tayong magkasalita ng tapos, Misty Candy. Pero okay lang yan, tama yan, may confidence ka. Di ba? May MPGL serye daw tayo. Ayan, loyal naman pala si Hopeless Situations eh. Loyal ka naman pala eh! Wala tayong problema, rock na ito. Di ba? Minsan talaga nagkukulang tayo eh. Mahina lang tayo, tao lang tayo eh. Kaya, yun. Diba? Kasi, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kasi hindi naman tayo pare-pareho na na-experience sa pag-ibig. Katulad ko, halimbawa, 6 na taon na kami ng girlfriend ko. Tapos nagkataka kayo, kaya hindi paano nangyari yun? Ang tawag doon, tunay na pag-ibig, diba? Tanungin nyo kasi sa sarili nyo muna. Anong Sagarat yata yung mic? Ano yung Sagarat? Ano yun? Sino yun? Tao ba yun? Sagarat? Yun ba yung character sa Street Fighter? Ayan. Sa ano kasi, sa mga halimbawa, paano nyo malaman ba kung talagang kayo na ba ang forever nyo? Paano? Ganito. Dapat guys, sa mga lalaki, dapat siya yung tipo ng babae na okay lang sa inyo na araw-araw, tuwing umaga, pag mulat ng mata mo, siya yung unang nakikita. Ganon. Iba talaga si Bloody. Baka, the Bloody Massacre. Pero yun nga, so kumbaga, doon malaman ka agad kung siya na ba talaga, siya na yung the one. So, kung araw-araw, kaya mong, okay, kumbaga, hindi ka magsasawa na tuwing umaga, pag dilat ng mata mo siya unang makikita, masaya man o malungkot, ibig sabihin siya na talaga yun. Doon ko binasa yun Doon ko binasa. Ayan. So, kung alam mo, kayo yung mga tipo ng tao na parang
Kung alam mo, yung girlfriend nyo, di nyo makita na magigising kayo sa umaga, siyang makikita nyo araw-araw, eh, ibig sabihin, medyo na hindi pa siya yun. Ganon yun. So anyway, mukhang pareho lang ulit. Tinagalan nga nila. Tama nga ako. Dazzle will be the next ban here. PL is removed, so no carry potential for Raging Replay na pwedeng gamitin dito to contradict Gyrocopter. So ano nangyari sa mic ko? Pasensya na. At ganoon talaga ang buhay. Minsan ang mic ang nakakaproblema. TA was removed as well. Grabe talaga ang Nostradenki ninyo. Kasi, baka sabihin nyo, kaya galing mo naman mag-Nostra ng draft. Bakit ganun? Siguro, kasi ilang buwan na ba tong meta na to? Di ba? Ilang panahon na. Bata pa lang ako, ito na yung meta, di ba? Tagal ko na sa esports, eh. Pero yun, Lina dito would be coupled, I think, with Lion as well. Pwedeng gawin nyo ng Pacific Reborn. Either that or an Undying would be good, or a Rubik is a good possibility para sa setup, di ba? Wala namang problema yan. So, yeah, tingnan natin. Hindi ka naman binan, parang JCF, na ano ka lang, napagtripan ka lang. First game pa lang to, parang Chupa Loops, tama ka dyan? Yes. Late mo nga lang mababasa, maririnig pala, sorry naman. Hindi ka na ban, nag-ano kasi, napapost ka na kung ano-ano, na time out ka lang, easy ka lang. So, buti na lang dyan sila Kangkong Pernits, mga piyadong, yun na nga, Unjing po, and Lina combination. I think this would be a Lina mid, definitely hindi to magsusupport. So, inisip po sana support kung kukuha sila ng Rubik, pero not today, not in my house, sabi ng Pacific Reborn. Dadaan namin doon sa Santong Paspasan, and now Undying can be a good off-lane clinks para sa Raging Weeplet. Papangatawa na nila ang kulay, mamulang-mulang lineup. Pero let's see, meron pa namang SF dito na pwedeng gamitin ni, hindi. Tingnan natin kung pwede mag-SF si Tabios dito. Pero challenging eh, kasi Lina ang katapat eh. So, it can be either way. Diba? Dahil pwedeng mangyari dito. Lina definitely would be going mid. Would be used by Santino. Would be a big problem para sa Raging Weeplet to contest. But they have clinks though. So, pwede silang mang chipoy-chipoy discarding Marino. Baka naman idaan niya sa galawang Breezy, diba? So, anyway, parang lucky. Try mo nga yan, no? Try mo ang liitan nitong projector screen ko. Tapos para hindi nakatakip si chat. Ito. Kaya mo yan. Ayan, shoutouts nga pala kay paring Lucky, ang aming graphics artist. So, yung mga nakikita nyo, napaganda namin mga posters, graphics yan. Si paring Lucky ang gumagawa at nawala niya. Ganun kasi. Matindi na eh. Alam mo, oras na kasi. Kaya kumukuha kami ng matitinding mga talento para maging sobrang wow ng ating So anyway, Undying Wind Ranger for Pacific Reborn. Not sure kung sino kukunin nilang mid dito para sa Raging Weplay. I think next best thing is an SF. Pero ninakaw na kasi si Wind Ranger. Ang saklap naman yan. So ngayon, I think this is support Lina. Mid Wind Ranger. At sinay ko lang pala ng Reborn ang Weplay dito. At hindi na magawa nila. Tumalong! Okay na kanini. Itadrag mo na lang eh. My goodness. Shoutouts nga pala kay Boss Eugene Idol. Kumusta? Nangyari? Hindi natin masabi. Pero ano nga, Storm Spirit? Para sa Weplay, partanda natin na dire siya. So, medyo mahirap ata to. Bakit ka mo? Kasi si Storm Spirit, nakikinabang siya sa stacks. At kailangan niya. Eh, kung Radiant siya, okay, mag-Storm eh. Kasi dalawang stacks yun automatic. So, ngayon, baka mahirapan siya. Kuya Deng, ipakibati daw si Kimberly Vargas. Pakisabi, I love you. Sige, walang problema. Sabi ni paring, I love you daw. Diba? Di naman gawa po nila. Palakpakan tayo dyan. Basta huwag mo siyang i-full screen. Kaya mo naman ata eh. Baka pag di-double click mo, di na mag-full screen. Diba? Baka lang naman. Ayan. Yung iba kasi, peperahan ka lang. Kahit babae ka pa, peperahan ka din. Grabe naman. Pabalik daw kay Baby Cape. Sige, walang problema. Ano din, nung nagpaulan ba ng kapugian, sinalo nating dalawa, haha. Oo. Hindi, actually, nung nagpaulan ng pogi, sa akin kumuha eh. Grabe. Silencer was banned by Pacific Reborn. Okay, it's a niche ban. Pwede rin makuha yan para makontra masyado si Lina dito. And Gyro to an extent. So, okay na yan siguro. Samantalang Raging Weplay, please ban Rubik or else you'll be screwed. Definitely. Kaso, ayaw pa niya eh. Sakit sa tenga ng mic mo ang pupo. Hinaan mo yung yung microphone mo. Diba? Ay, hinaan mo yung volume ng mo. Yun na lang siguro. Kasi pag hinalang ko naman yung mic ko, hindi kayo naman na GG, di ba?
Makita ko yung mouse mo. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Nice one. Ayan. Tapos scroll down mo pa to. Hindi, click mo to. Tapos i-mouse wheel mo downwards. Yawn! Okay na. So, yan. Pabali daw sa mga chika bebes na hindi nanonood ngayon at sa mga kaibigan ko sa Dota 2. Yun, mga kaibigan niya sa Dota 2. Basta yun. Double click. Yun, di ba? Ayan. At sa mga kaibigan sa Dota 2, nagpapababa ng MMR mo. Sakat naman yan, paring tol. Kapag nag-umpisa ang Season 8, mag-a-apply akong statsman ng Mineski ay hindi ata sila naghahanap. Alam mo, sakto! Ito, JCP na. Kung gusto mo, umuwi ka na ng Pilipinas, tara. Mag-partner tayo para ano na to, no homo. Pero, it's time. Wala nang problema sa'yo, malakas kayo sa akin di ba? Pero yun, sige, sa Season 8, sige, walang problema Kung gusto mo talaga, kung gusto maging statsman ko, o kaya statsman ni paring D. Pero yun na nga. Boss, dengue pabati daw yung mga tao, Boots Boy, si Robert Linard, Aljay, at ang kanilang master, si Arnel, sabi ni Slowjam99, nice one. Tapos, Jardenki, pabati daw kay Pastillas Girl. Okay lang yan. Ayan. Ako kasi hindi ako nakapalata, hindi ako aldaber, hindi rin ako nanonood kay Pastillas Girl, wala akong kaalam-alam sa mga ganyang buhay, masyado akong busy sa buhay, kaya unfortunately, wala akong oras para makapanood. And anyway, hindi rin naman ako interested kasi hindi ko rin alam hindi sa akin pumapatok yung mga ganyang bagay. So, kanya-kanyang trip yan, galangan yan. Ako nga, trip kong manood ng Kamen Rider, wala naman akong pakialam sa sinasabi ng iba. Bakit ba? Kanya-kanyang trip yan. So, Winter Warrior with the last pick for Pacific Reborn. Witch Doctor naman, para sa Raging Weplay, and I was expecting a Rubik support dito. Pero wala naman, Winter Wyvern and Gyrocopter, the combination is real. Alam natin na sobrang lakas ng tao dito, Winter's Curse plus combong CC. Tama. Curse, call down, Makate. Diba? Which Doctor naman okay na okay yan. Sustain, not to mention, ayun, magandang kontra siguro sa zombies ni Undying. So, anyway, mo dinag dito yung preview editor, hinarang mo na kung saan-saan. So, yun. Mid pala si Kirito. Okay, sorry na. So, yeah, shoutouts kay Mystic Candy, hello. Yan, matagal na rin yung viewer natin ng Mineski TV. Tsaka taga-suporta at mabuhay na rin naman kaibigan. Okay na yan, kaysa wala, di ba? Naka-base ngayon sa Italy. Hello sa'yo. Shoutouts nga pala sa mga kaibigan ko na nanonood din at nakalimutan ko kayo. Oh, yan nangyari. Remake? Tingnan natin kung piniyam ba kung remake. Hindi pala remake. Talagang trip lang nilang madisi mga kaibigan. Yan sinasabi ko na kayo na pa merong issue. Dahil DC Boys. Rubik last pick daw dapat. Remake. So, ito lang. Natanong ko lang ang aking tropa pips. Tingnan natin. At kalokohan yan. Huwag yung intindihin yan. Hindi daw genuine yung Windows ko. Ayan. Kuya Dengi, ask ko lang sino dyan si Idol Santino at si Idol Jed. Si Santino, yung magmi-mid sa Reborn. Si Jed, wala na po dito. Nasa Team B na po siya. So, ayan. Sinabi na nga niya, yeah. So, DC Boys. Hoy, mag-DC ka. Ayan. Shoutouts kay Toby1 at saka kay Light of Heaven nga pala. So, pasensya na kayo guys kasi nagkakaroon ng issue mga DC Boys. Mali akong ginawa. Sabi ko nga sa inyo, ganoon talaga ang Reborn. Kaya, ayan, nga na naman. Woo! Hindi, okay lang. Ay, sabagay, sige. Habang wala pa, wait lang kayong konti. Siguro commercial muna kami dahil ayusin lang namin tong lahat, okay? Ayun, patutog ka muna pa.
Wind Ranger at your service. Uy, ano yan? Ayan, game na ba? Yep. Ay, yun, oh. So, sabi dito ni Captain Jello, Boss Denki, dahil sa advice mo, bati na kami ng girlfriend ko. Congratulations! O, di ba? Laking tulong ni Denki Rino, Las Marino. So, yan. Sabi mo sa kanya, wag mo nang uulitin yan, ha, bebe girl. Huwag na tayo mag-away ulit. De, joke lang. Kasama sa boy. So, anyway, Ruby class pick daw for Raging Weplay, hindi daw Witch Doctor, kalokohan daw yon. At dami na nangyari, start na po ng laro. Overlay. Nice one. Natako din yung overlay ko. Try nga natin. Try nga natin to. Wow! 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 Joke lang. Ito gagamitin natin. Hindi. Ito na lang madugo. Yan. Red Days. Okay, sige na. Seryoso. Yan. Toot! 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 Okay, tama na ang kalokohan eh. Ayan. 10 minutes pause time. Sabi dito ni Ars Critique, medyo galit. At si Winter Wyvern, si Winter Wyvern ng anak ng kanyang baby. And binabati nga pala daw ni Fly Solo si Angelica at Jester na nasa likod niya. Sabi ni Inso, galit Angelica. Tamang bati ka naman, Ken. ha 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 ha. Silang lahat ay tumawa, mga kaibigan. Ha 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 daw. Ayan, ako i-reiterate ko talaga sa binabati ko si Inzo. Happy 26th birthday. Sabi ni B1. Sabi naman ni Sikas, binabati ko si Ate Bangs. Ha ha ha. Nagtawanan pa kayo, nahiya pa kayo eh. Birthday daw ni Inso sa 25. Aba, magkasunod pala birthday natin. 19 years old daw siya. Aba, sinong niloko mo? Sinong niloko mo? We! Aray ko, inubo. Inubo ako dun, ah. Ayan, sabi ni Slow Jam 99, gusto din daw niyang mag-cast. Kung gusto mo mag-cast, gawin mo lang. Kaya mo yan. Sabi ni Captain Jello, Boss na ikilang dadalaw Mineski team sa MI Tugigaraw, balang araw, di namin alam. Pero ito sa November 28 to 29, nasa Cebu po kami for our eSports Tour. So, andun ako, si Duno, si Lon, at syempre yung mga nagagandahan nating talents. Si RJ Namante, si Eliza Taylor, at syempre si Bianca Yao. So kung ito na yung pagkakataon nyo para mahawakan sila, yan yun sa Cebu. Ayan na, alam nyo na dapat nyong gawin. Akbay Gaming na ito. Sabay konting amoy-amoy dyan. Alam na natin yan. Galawang Breezy Boys. So yan, sa Cebu yun. November 28 to 29. Tapos nun, di ba holiday? Naku, swimming na ito! Woo! Yan, kaya masaya ang aking buhay. Anyway, tapos, ang balita ko next year, bukod dun sa aming pupuntahan lagi na Clark, Davao, at saka Cebu, madadagdagan pa daw yun ng tatlong B. Bacolod, Batangas, at saka Bugegaraw, hindi, Bicol. Bacolod, Batangas, Bicol. So, abangan nyo kami next year sa mga lugar na yan. Para sa aming eSports tour, dadami pa yan, balang araw, street na ang pupuntahan namin. Halimbawa, dyan sa may Apitong Boulevard, yan, pupuntang balang araw. Hindi ko alam, pero yun nga. So, di ba ay mag-upload ng replay sa Mineski Bacol? Gusto kong mapanood yung 4KF balang araw din. Easy lang kayo. Ayan. So, wait lang daw, log. Wait. So, habang lag tayo mga kaibigan, tingnan natin yung mga heroes. Ano, kamusta naman sila, di ba? Ano ba ginagawa nila sa buhay nila? Si Earthshaker mga kaibigan, gusto umakyat! Ayaw na niya sa'yo, ayoko na dito! Ayoko na! Ay, para siya umakyat ng ng well. Ayoko na! Save me! Save me! Ito naman si ano. Yun. Uy! Nagulat naman ako kay Storm, biglang lumitaw. Gulat ka, pre, ha? Ka, ha?
Ayan, so sumuko na sila. Hinulog na nila yung kanilang mga armas. Suko na daw sila. Or Shaker, okay ka naman ba dyan, pre? Ayos ba tayo dyan? Natin yung mga FPG. Naku po, kumidlat na. Naku. Yan dito. Yan dito. Sige natin sila lahat. Sino to? Your caster for the air, Mark Bexilio, San Miguel, and Charms. Nasa mali. Nasa mali ang ating move up. Boss na yung mabando kay Rick and Morty, yung ating shoutcaster, ay yung ating tawag dyan, announcer pack. Announcer pack, o yun. Si Victory. Tingnan natin yung mga heroes. Yan, si Lina, okay naman siya. Okay naman yung courier. Iniwan siya ng nanay niya. Okay, wala, boring. So anyway, habang ganito, magpapakilala muna ng mga players natin dito mula sa Pacific Reborn. We have si Inso as Unjing. Si B1 naman will be playing Lina. So let's presume na ito po si Santino. Si Let Me 6K will be playing Gyrocopter. Pretty Boy will be playing Wind Ranger. And si Motivation ang Winter Wyvern. Sa kabilang side ng mapa, ang lamig. Sa Raging Weplay, si Drew Torres as Clinks. Si Tabios, the 6-man awardee. As Storm Spirit, si Fly Solo will be playing Rubik. Secrets is Clockwork. At si Kirito ang Earthshaker. So tama nga ako, support nga si ES. Ay mali. Support nga si Kirito. Sanay na ako eh. Ayan. So wala pa, nag-post na naman po. Mukhang laggers in Paris tayo dito. Baka daw sa host, sabi ni Ems. Anong pinagsasasabi mo? Anong host? Di ako naka-altab. Galit na po si Ars Critic. So, yun nga. TV na daw yan. Sabi ni Albir78. Sa mga di nakakaalam, yung mga ngayon na nag-view, since yesterday pa po ako may since last week, pa po ako may sakit. Pero wala akong no choice. Kailangan pumasok dahil walang magka-caster pag wala ako. Ayan. Pero gumagaling naman nung nakaraan trangkaso. At least ngayon ubo na lang, diba? So, dahan-dahan yan. Tapos magiging cancer. Cancer AIDS. Yan yung susunod kong sakit. AIDS cancer. Sabay. So, yun. Storm Spirit, mga kabin, hindi niya kailangan ng kahit ano pa. Corona lang at saka 2 walis ting-ting. Fly Solo naman. Okay, standard. Okay lang. Kailan daw finals ng MPGL? Malamang December. Yung leg number 4 tapos yung culmination activity. Yan. Malamang December yon. Parang Chick Meister. Ayan. Wala pa nangyayari. Ayaw lang. Ayaw na maglaban. Sige, yan lang tayo. Okay, yan dyan tayo masaya eh. O yan, wala na. Titigan lang tayo guys, sabi nila Tabios. Dito lang tayo. At wala naman lang, hindi man lang po kinontest ng Reborn. Hanggang tingin lang sila. Sabi, tanawin na lang natin. Si Bebe Tabios na kunin niya ang kanyang gustong makuha. But anyway, Pretty Boy. Okay. So, ito si Santino, si Pretty Boy Mayweather. Okay. O, may yan ha. Santino is Wind Ranger, unless mali ako. Tapos, support B1, log PC log Reborn. Nice one. So, yan po mga kaibigan tinatawag na Dota 2 Reborn, guys. Reborn pa more. Next yun, nasuwag yung Reborn. Yan, Reborn pa more. So yun, habang ganito, shoutout lang muna sa aking mga kaibigan na ngayon ay nagka-cast ng ESL1 New York. Shoutouts kay Toby1 at saka kay Light of Heaven, pati kay Banzo. Yan. Sa maikling panahon ay naging tropa na kami. Kalahin mo yun. Ganun lang yun. So, road to join Dota na to. R.I. Babay Mineski. Joke lang. Uy, tuloy. Ayan, dumating na po mga kaibigan. Ang sugo sa madaling araw. Oh, grabe ang dugo mga kaibigan, grabe. Gravity. Naglalag daw talaga. So, paano na to? Paano? Ewan ko. Oo nga, mali. Hala, tumalong na naman si Dexter. Sabi mo sa kanya.
So, shoutouts nga pala ito. Tinitigan nilang lahat. Sabi nila, ay, kamusta ka? Wala kang kalaban-laban. Boy! 2 boys, 1 range creep. Sabi ni Nyarl, asawa ni Nyorl. Ano? Okay lang ba ito? Oo daw. Okay. Ayan. Boss Dengi, Dota 2 naman, kasalanan bang unahin ng Bloods bago Battlefield? Ako kasi sinisisi ko ba't kami natalo. AM gamit ko. Well, kasi ang Bloods, wala naman siyang nagagawa sa umpisa eh. Kasi, di ba, ano binibigyan ng Bloods? Lifesteal. Yung lifesteal, maliit lang naman yun. Hindi naman yun 100% lifesteal or 50. 20, ano nga ata eh, 15 eh. Basta, maliit na persyento ng lifesteal. Therefore, maganda lang kumuha ng lifesteal kapag malaki na yung base damage mo. At saka kay kay anti-mage, okay, ganito. Hopeless situations, parang hopeless. Alam ba bakit nagba-Battle Fury si anti-mage? Ang sagot, para makapag-flash farm. So, yung Battle Fury na yun, para makapag-farm siya kaagad, para makahabol siya sa farming niya. Ganun yun. Not to mention yung damage and et al, ganyan. So, mostly it's for flash farming. Vladimir's, technically, pwede mong sabihin pang flash farm kasi, well, lifesteal kayo. Pero yung ginastos mo pa doon, mas mabilis pa kung nag-Battle Fury ka na lang. So, yun. That's just my 2 cents. Merong mga times na gumagana yung Vlads first, pero, again, di ba, aanin mo yung Battle Mage eh. Kasi, una, hindi naman ganun kalakas yung kanyang output. Tumalong nga. Galing. So, yun po. May shoutouts nga pala kay Dexter Ancheta na tumalong. So, ganyan talaga ang buhay. So, yun lang naman. Hindi naman ako ganun kagaling sa Dota. Baka mali ako. Pero para sa akin kasi, sa meta ngayon sa Dota 2 ngayon, sa sobrang optimize niya, tsaka standardized, na kapag hindi mo sinunod yung isang order ng build, or yung item progression, malaking bagay yun para matalo kayo. Gets nyo ba? Diba? Gone are the days na pwedeng buuin yung kahit ano sa Dota eh. Diba? Dati, naalala ko yung statement ko yun back in 2009. Everything works in pubs. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung mga hanggang ngayon, naglalaro pa ako ng mga games na 6 na boots, mga ganon. Pero, kapag yung seryosong laro, hindi ka na pwedeng mag-joke-joke. So, you have to follow the standard or else, you would not be on par. Especially pag yung kalaban nyo, seryoso din. So, gano'n naman yung kasimple pa rin. Boss, pabati ako sa mga taga-EAC Cavite, lalo sa mga engineering na addict sa Dota, sabi ni Bimbo. Bimbo. Okay, walang problema. Pabati daw kay Mineski Kuku. Pakisabi, belated happy birthday. Andito nga siya kanina, kumuha ng pera. Ayan. Kasi, alam mo, mabait kasi ako nung sabi ni Kuku, Denks, pengin pera. Sabi ko, sige, kuha ka lang dyan sa baul ko ng kayamanan. Shoutouts nga pala kay Kuku Palad. Hello, happy birthday sa'yo. At salamat dahil, yun, wala lang. Hindi ka man namigay ng cake. Walang Joe. Napakadamot. Babali daw kay Jello from Canada, sabi ni 723. Sabi naman ni Disatar, ang DSA tar siguro yan. Pabati po from Milan, Italy. So, shout out sa mga Italiano dyan. Bon voyage. Hindi ko alam kung ano sa kanya. Ano yata? Basta yun. Ano ba yung Italian? Paano yung Italian? Yes, yung malulun siya pairing. Basta yun, secret. French ata yun eh. Ni Mussolini. Spaghetti. Ganun naman tayo mga Italiano. Sorry di ko alam. But anyway, tingnan mo naman yung build ni Let Me 6K mga kaibigan. Pinoy na Pinoy ang pambansang prutas. Mangga. Para sa kanya, di sige. Tingnan natin kung okay nga ito. Kung okay yan, di okay na okay yan. Boss Dengi, nasa studio ka ba? Lag ng stream Oo, nasa studio ako. Pero hindi ko alam, baka yung internet natin tumalong. Diba? Ganun talaga ang buhay, kasama yan. Na minsan, nagkakaroon tayo ng konting problema. So, tanggapin na natin yan. Pero I think hindi to on our end kasi sasabihin naman sa akin yan ng aking mabuting prod kung nagkakaroon ng issue. Diba? Madali naman yan. So anyway, dalawa po na DC mga kaibigan. Last 3 minutes for Pacific. Galit na si Ars Critic. At pag ganito, mukhang commercial na lang muna tayo kasi wala eh.
Boss Denki, basag yung sound ng mic. Anyari, yan na naman si Toby 1, nag-online na naman. Tama na. Uy. So, ibig sabihin, DC din lahat talaga. Feeling ko. Feeling ko, DC boys lahat talaga. So, nag-usap siya, doon nilagyan yung skill. Second daw. Saywar. Tignan natin. Kung mauuto ba dito si Lucky Rito in company. Si Drew Torres, second skill din daw nalagay niya. Mukhang tama naman. Si Drew Torres, honest eh. Honest boys. Ito naman, wala pang nilalagay. Bawal daw yon. Fly solo, lift. Okay, standard. So, yan. Bakit daw basag daw yung sound ng mic? Sorry naman. Fly solo is now reconnecting. Is reconnected. Si na lang ang kulang natin dito. Si Pretty Boy Mayweather. Ngayon nag-restart ng PC. At piniin pa ako ni Toby 1. Tama na. Feeling ko nagtataka siya kung bakit feeling ko kasi nalilisi lahat talaga. So, yan na naman po ang Dota 2. Mga kaibigan, best game ever. So, dito nyo lang po makikita yan. Ayun na, opening. Ano? Tingin ba okay na? Sad boys, mga tropa peeps. Mukhang lahat tayo ay merong issue. Okay, that is very unfortunate. Dahil anong oras na rin eh, di ba? Try ko nga ibaba ko kaya. Kaya ba? Testingin natin to na nandyan lang sa may baba. Yan. Pabati na nga daw po kay John Vincent Bagarino Masterino. Ganda na pangalan, Bagarino. Bagarino! Sabi ni Bro Army. Sige, walang problema. Rock na ito. Yan. Pinabati rin kita. Parang John Vincent Bagarino. Bagarino Masterino. Reborn pa. Reborn pa. Nandiyan pa rin, ako yung gumawa yan eh. Yan na ata, malapit na. Ayun! Game! Kuya Dengi, pabati po yung mga kaibigan kong rocker ng Apitong na di nagsasawa maglaro ng Dota kahit may mga anak na. Feeling ko kahit may anak na ako, hindi naman ako magsasawa mag-Dota eh. Di ba? So, bahala yung asawa ko at saka yung anak kong mabuhay sa sarili nila basta ako magdodota ako, ganun. Ganun ako kagaling na tao. Diba? Pag umiyak yung mga anak ko, Daddy, gutom na ako. Sabi ko, mamaya, pa-first blood ako. Ay, ganun ako. Sito, oy, ba't merong halo sa ulo? Si Earthshaker, mga tropa pips, ano to? Anghel na ba siya? Isa na ba siyang tunay na angel? Boom! Ayun. Naman si Kiarja at ayun, nagsinungaling po si Inso. Biglang nag-decay at hindi naman second skill. Sinungaling. Wala na. Sira ng pagkakaibigan ng mga tropa bisa nito. Pero mamaya na, Fly Solid nun, medyo nangangali. Bata sinasapak. Ninakawan na naman po ng strength. -8. Nako po. Imagine nyo sa exam nyo na -8 kayo, diba? GG tayo dyan. Kuya Denki, sino yung Ars Critic? Siya lang naman ang DQ Lord.
ng Mineski. So, kung halimbawa, medyo masaya kayo at akala nyo, madali lang ang buhay, bigla niya kayong i-DQ. Bro, pabati kay X-Slim. Pabati na rin sa mga taga It's in the Bag. Congratulations nga sa kanila. Hello sa iyo. Galing yan kay paring Bidats. Sana hindi ka masyadong mabidats pagdating sa laro. Pero mamaya na yung pretty boy, tabyos. Nagsasapakan dito. Wala lang. Nagsasapakan gamit yung isa pana, yung isa naman gamit yung kuryente. Drew Torres, can you go for the stun? There we go! B1! Ipit mga kaibigan sa lift Torino. There we go! Nagnakaw ng strength, pero wala naman yung magagawa, and that would be our first blood. So, kawawa naman si B1 dito. Wala ang kanyang B2. Samantala sa may gitna, pretty boy. Okay lang si Santino dito. Si Tabios naman, medyo okay rin lang ng konti. Null Talisman finishing. No! Oh, wala pa. Wala pa siyang bote, ah. Pretty boy, meron na rin atang bote. Paparating na, yan, ah. Samantala dito. Si Motivation lumilipad. Walang makikita dito. So anyway, ito na, tasapakan na ito. Naku, pumana. Tabios might be in danger, pero napakaganda ng pagkakagamit niya ng kanyang windrun. Almost able to kill Tabios. Pero kung sakasakal nagkaroon siya ng ball, si Manu, kung medyo nagkaroon siya ng konting balls, pwede niyang abantihan yun, eh. For that kill. Pero okay lang naman yan, mga kaibigan. Ito. Earthshaker, nang-aasar ng kanyang illusion. Kirito is here, naka-bangers. Nagpapakitang gilis na daw ang kanyang girlfriend. So, pwede natin pakitaan yan, mamaya-maya. Pero idago sa stun, anong susunod? Wala. So, for this time, medyo alanganin yung ginawang fissure ni Kirito. Samantala sa may top, kamusta? Wala lang. Nagka-dewardan lang po tayo dito. Nagnakaw na naman na strike Kirito. Ay, Kiarja dito. Nako, Inso can actually go for this one. Meron siya tombstone. Gagamitin na ba niya? Wala daw muna. Drew Torres, mga asar. B1 is still here. So, kung sakasali mag-overextend ng ang WePlay, it's just 1 LSA away. Nakaulit ng strength. Ako po, nasa peligro. Mamaya sa may baba, kamusta? Secret's getting harassed. So, that's pretty much typical para sa isang linya na ganito. Samantala, WePlay, medyo nasa okay na sitwasyon. Wala pa naman nagagawa si Kiarja, kundi mang asar lang at mangulit gamit ang kanyang decay. No tombstone has been dropped for this moment. Kaya huwag natin aasahan yan. Meron pa daw bang game ang It's in the Bag? Wala na po. Next week na po sila maglalaro ulit. Naku, tinamahan siya na magaling dito. Na slower Rino. Let's see. Ayun, pinapakain lang ng maraming rocket barrage. Nagpakulong sa sarili. What's the next thing that's gonna happen? Naku po, Secret's in danger. Pero meron, ang bilis. Ay, nagmangga na siya dito. Hahabol ba siya? Nakaboots. Si Lemmy. Yung pana dito, mama, na ilagay niya ng konti. Pero mukhang mas mabilis mag-jogging si Clockwork. For some reason, pero ito, umangat siya. Pareho lang pala sila ng MS. So, naabangan siya ng pretty boy. Nasa ng lubid. Tinulak muna siya. Double tulak and Secrets would live. Secrets. Wow! Yun lang. Tinamahan, mga kaibigan ng chicks na pana. Pretty boy dito. Saktong-sakto. Parang napag-usapan yung pana doon. Ayun, sabi ni Captain Jelito, Boss Dengi, kain po tayo ng tapa na bangus, tapos sinangag, rapsi. Uy, okay yan. Alam mo, paborito ko ang sinangag to the point na nag-aral ako ng pagsasangag. Inspiration ko, Cooking Master Boy. Naalala ko yan? Actually, hindi pa rin ako sanay hanggang ngayon na tawagin siya Cooking Master Boy kasi nung pinapanood ko siya dati, ang title niya ay Chuka Ichiban. Kasi nanood ako sa cable. So yun, Chuka Ichiban. So nakakatuwa yun, natuto ako mag-fried rice. Dahil kakapanood ko dun. So yan. Sobrang nahadik ako sa sinangag to the point na binawalan na ako dahil baka daw atakihin ako sa puso. Sabi ko, baka denki ako. Pero hindi ko na tinuloy. Siyempre natakot din ako. Tanda ako na eh. My goodness. Ilang taon na rin ako, di ba? 16. So, baka. Pero mamaya yan, stun. Wala pa. Kirito mga bin. Hesitating dito. Munti ka na. Pero mamaya na yan, motivation, umiikot. Wala pa siyang item, mga kaibigan. Baka lang item sa bahay ni Motivation. Ayun yung kanyang motivational, Pero lumipad siya, wala nga na siyang flying vision. Para kita niya, naku, nahuli siya ni Secrets dito. Let's see what's gonna happen next. Let me 6K, just moving in. Pwede siyang mag-rocket barrage if he wants. So, abangers moment na lang to. Naku, Secrets, medyo naipit. At ako, torn between two lovers and feeling like a fool. And he is definitely dying in the hands of a gyrocopter. Let me 6K at mukhang hindi lang 6K ang mangyayari sa kanya. Kailangan na rin niyang let me level 6. Wala.
Wala pa. Courier! Courier sa Pilipinas! Tanini dito! Oh, binagsakan ni Tabios. Isang bagsak lang. At ngayon, naglabas na siya ng kanyang tombstone. Huling habilin para mamamatay siya na merong lapida. At ayun! Namatay nga siya mismo sa harapan ng kanyang Musoleo. Okay yan Beautiful Dota. Anyway, B1 dito. Soloing, I think he needs that level 6. At ayun, may nagsasabi na dito, weak daw ako. Medyo weak lang naman. Mababa lang naman ang MMR ko. Di naman ako ganun kalakas. Hindi naman ako 5K, guys. Baba lang. Kumpara naman siguro sa inyo. Easy lang tayo. Pag tinatanong ako, anong MMR mo? Wala. Disaster. Disaster MMR. Hindi na ako makaangat-angat ng 4K. My goodness. Hanggang doon na lang ako. Ayan. Alam mo, nung dati, guys, pinangarap ko yan. Gusto ko mag-road to blah blah blah. Alam mo, road to 5K ng isang buwan. Pero wala Angat ako, 4.2. Tapos biglang mag-dying spree. My goodness. Biglang matatalo na 10 beses. So, aanin ko yun. Umangat ako mga plus 10, plus 10, plus 10. Tapos pag natatalo, minus 40. Good job, Valve. Good job, Iceprag. Ang ganda ng balancing ninyo. Phoenix na yon, hindi ka na mawala ng ganung kalaki. Dati, ganun yun Nakakasar isang laro, minus 40. Dahil masyado daw mataas yung MMR ko dun sa mga nakasama kong kalaro. Pero, yun. Pwede mo dito mga kabihin, easy killing Kirito. And you can never hang out versus a Wind Ranger na ngayon level 8 na. Siyempre, level 4 ang power shot niyan. Siyempre, meron na yung face boots and now he is actually ready to pump up anyone who's gonna contest this lane. Kahit anong mangyari you would take 360 damage from power shot Soul of Light. Oo. And not to mention yung DPS ni Pretty Boy, sobrang okay na. Up the Yazoo with face boots and yung kanyang Null Talisman. Diba? So yun, inayos na ng Valve yun, hindi ka na mawala ng ganong kalaking MMR. Usually nasa 25 na, diba? 25, 26, 30. Nasa ganyan yung MMR increase at saka decrease. Pero wala na, trauma na ako. Kaysa man maging 3K pa ako, okay na yun. So yun Pretty Boy. Kita niya si Flysol. Si Nalubitan, hindi lang tumali, malas ng konti. Flysol naglift pa ng konti, pero pala na rin siya sa kamay ni Inso Kiaja dito. Wala pang level 6, wala pang ibang item na tingin ko mech ang bubuin ni Unjing. Pero yun. Ba't ganito yung net worth ko? Ayan. So the score is now 4-3 in favor of Pacific Reborn. Partida, lagpa daw sila niyan. Pero okay naman ang nangyayari sa kanila para dito. Pero tignan natin kung may mangyayari. May tanong dito si paring Suno Deso. Oy, tropa ko to Oy, Denki, nagpapa-OJT ba kayo dyan? Oo naman. In fact, yung mga kaibigan namin, si Brian, mga OJT boys yun So, kung gusto nyo mag-OJT, di wala namang problema. Mag-apply kayo sa amin. So, to, si Sig, kasi hinahabol namin mga zombies. He was able to kill Let Me 6K at hindi na siya makakapag-6K dito kasi kanina pa siya namamatay. Lubed, Chicks na tayo would connect. The zombies is here. Kyoja. Hindi niya kinays. Binigyan na niya yun kay Santino. So, okay na okay yun. And now, I think it's a 4 staff coming up para kay Santino. Pero wala pa yan. Si B1, nakuhuli ka Balbon. Pinagul ko, LSA would be there. Wala pa siyang ulti. No, ulti! Sad boys! Shoutouts nga pala sa TV. So itong tingin ko. Bakit hindi excuse me. Bakit hindi nagmangga si B1? Nakalimutan niya magmangga Kung may mango siya doon, easy mango. Para lang makapag Laguna de Bay. Pero siguro nag-hesitate siya since he thinks na si Storm Spirit kaya makagulong papalayo doon sa Laguna. And yes, you can actually dodge Laguna kasi meron siyang meron siyang delay ng damage, 0.25 seconds delay. So kung medyo para kang si Denki na fast hands, may ilagan mo 'yun. Sabi ni Arwin2421 pabati daw sa asawa niya na si Maria Aiza Artiliana. Binabati kita, ayan. Hello. At nanonood ba yung asawa mo? Kung nanonood ang asawa mo, di magandang bagay yan. Anyway, nanakaw po ang decay ni Fly Solo. Sumakit ang aking likod. Aray, teka lang. Ang hirap ng buhay. Ayan, okay na to. Ayan. Yung mouse ko! Ayun! Nawala. Si mouse has left me. My goodness. Teka nga, aray ko. Yung setup ko. Ayan, mas maganda natin yung ganito. Yan. Mas madali.
So yan, looking at the net worth, it's Santino who's leading the pack at 5.3k. Lamang lang siya na magkano? 40 pesos. Pero solid advantage na rin yan since, well, mid yan eh. And actually usurping Armel Tabios is actually is a very big thing. Pretty Boy dito, aka Santino, nasa solid ground ngayon. At ngayon, buo na ang kanyang 4 staff. Tingnan natin, kaya ba niya habulin si Tabios na ngayon ay kukuha ng stacks? Basag daw ang mic ko. Ano nga sa mic ko? Ba't basag? Hindi naman yan salamin. Or huli! Basag kagad. Ito si Motivation, ang basag na basag. Pinakain mga kaibigan ni Kirito dito. Pero nga si Let Me See, gusto makaisa pa. Nako, nice try. Pero problema, nahuli siya ni Sika sa may kasama mga krepepas. Rocket Barrage, not really doing anything para tingnan natin mga Motivation dito. Oh! No! Oh no! Fissure na lang! Fissure na lang, Kirito! Bakit kailangan mong lumapit? Tinamahan siya ng Rocket Barrage. My God! Wala. Nangyari na dapat mangyari mga kaibigan. So the score is now 7-7. Lamang po ang, wala, pantay eh. So yan, early drums. So this would be a BKB next item para kay Let Me 6K. We can expect that one. Hindi mag-lifesteal lang daw muna siya. Para lang daw sigurado. So maybe pagkatapos ito BKB na. Motivation naman kamusta? Naka-Tranquil Boots. So di na niya kailangan mag-manage ng mana. Malaki na daw siya. Kiarja naman naka-Arcane Boots na B1. Hindi ko alam kung ano bubuo niya. Anyway, hookshot para kay Pretty Boy. Huli si Santino doon, nilift pa. Binagsak. Tumulok siya mag-isa. Buti na may force na siya. Pero dumating si Armel Tabios. No po! Pero may kumagawin ko. Let me see. Hindi na ako niya. Barrage. Sad boys para sa kanya. Sisig going for the chase. Binugahan lang. Patay si Rubik. At mga sisig sa susunod. Nagpatulak siya dito. Siya tatakas. Nag-zombies na lang daw. Motivation going for the Arctic Burn. And I think Secrets is in danger of dying right now. Humahabol pa rin sila. Hindi, nagbago ang isip mga kaibigan. Wag na lang daw muna. So now, all that Lina is waiting for is 8k gold para sa kanyang 800 gold para sa kanyang Yule Scepter. So yan. Ito naman, tower being pushed away by Reborn at wala nga, sabi ni Storm Spirit 17, wala daw lag sa batang naka 420. Aba, wag kang assuming. Pero atin-atin na lang yun siguro. Santino, 4 staff, next item would probably an Aghanim Scepter para masakit ang bawas ng kanyang focus fire. Let Me 6k going for a possible Helm of the Dominator. Walang mechanism para kay Kiarja, surprisingly. At si B1 naman, B2. Wala pa, di ba? Tapos yung kanyang Yules. Sa kabilang side naman ng mapa, Desolator would be the item of choice para kay Drew Torres. Si Secrets, may first staff ka na ba? Wala pa, kahit Blade Mail man lang, kalungkutan para sa kanya. Storm Spirit daw, kanyang, okay, pwede naman, tama naman to. Bloodstone na lang muna, sabi ni Tabias, para medyo makunat-kunat siya. Pero ang problema, nagka-push dito dahan-dahan ang Pacific Reborn and Raging Replay, not really finding the thing that they wanted to happen. Kalungkutan para sa kanila. I think isa ngayon, ang dapat mong gawin ay mag-farm na lang muna. Tabios needs to find these stacks and instead of going in favor of Seekers, dapat sa kanya na lang. Katulad niya, napaliguan pa siya, Winter's Curse and everything else in between at bumalik ng Laguna. Si Tabios dito, nakakuha pa ng Torre. Ay, na-deny pa ng Reborn ng Torre. Nakuha naman. Oh! Foreman DC! Dali! Unpause! Unpause! It's time, boys! Unpause! Unpause! Galang! Galang Pinoys! Foreman DC! Dali! Panahon na! Nag-spark! Nag-spark! Ano ba? Nag-spark! Bato! Nag-spark. Nag-spark. Teka lang. So, yun po, Foreman DC at mukhang wala na to. Wala na. 1-0! De, joke lang. Hindi ganun yan, syempre. Hintayin natin yan. 1-0! So, yun mga kaibigan, Dota 2 Reborn po, ladies and gentlemen.
Babay daw sa mga taga-CDO. Woo! It's in the bag, boys. Ayan na nga, nasa finals na sila. So, konti na lang. At tingnan natin kung makapag-balik ba sila. Kung hindi man makabalik, di wow. So, habang ganyan, siguro, commercial lang muna tayo. Ayusin lang namin kung ano yung problema dito. Magbabalik po ang Nesky TV. Easy lang tayo. Ano mo muna?
So, ayan. Muntikan na eh. Nag-unpause na eh. Pero mukhang, naging ngayon. Asa na nga daw pala si Woods? Si Woods po eh nasa Team B na. Team B. Execration Part 2. Yun yung Team B ng Execration. Si Woods po ang kapitanes. So, no more pause for Pacific! No more pause! Tayo dyan pag may nadisi sa inyo, nga na naman kayo. Naku, sir. Pero ito na po, nagbabalik na po tayo. Rock na. Ano natin yan? Nakapag-push pa, easy cut ka para sa kanila. So ito, reborn mga kaibigan, kahit na DC ang apat dahil sa kidlat, kung hindi nyo na balitaan, eh,
Pagkakidlat daw, bigla daw silang lahat nag-spark daw eh. May spark. Tatawa sa pagkakasabi, ano nakalagay yun? Sabi natin. Dahil masaya tayong lahat. Kasi may spark. Nawala. Oh, sige, hayaan mo na nga. Be? Tinago nila yung may spark. Baka nasa may bandang itaas patas din na na-save. So anyway, Fly Solo just pulling. Tama itong ginagawa niya. Just make stacks. Para makahabol si Klinks. Meron, so far, 300 gold na lang para mabuo niya ang kanyang ang Desolator. Tapos after nun, madali na siya makapag-push. Diba? So itong si Klinks ay kakaibang jungler to dahil range. Tapos, well, wala siyang burst. Pero okay na yung kanyang ulti para makapagpalakas ng sarili niya. Okay, and Desolators now close. Konting iiyak na lang. Samantalang Kirito now finishing his Blink Dagger. This would be amazing para sa Raging Weeply ngayon na pwede silang humuli na kahit isa. Ako po, ito may tumitipi yata dito. Abangan natin. 5 to 5 koponan. Akin na yung isa. Pusher sila yan. Let me 6k. Gusto nang maka 6k. Fortifications would be used. Mukhang exchange to Mukhang tawag dito. Palit pato. Tingnan natin kung yun ang mangyayari. Abangan natin yan. Tatanong ito ni Captain Jello Boss Tengi, sino po iboboto yung presidente sa 2016 elections? Hindi ko alam. Pero itong nakakatuwa, kakakuha ko lang kanina, ay kahapon, ng aking voter's ID dahil kailangan ko nun sa buhay ko. Yan, pero hindi ko alam kung sinong iboboto ko. Secret na lang muna. Pero kailangan bumoto para libre reklamo. Ganun yun eh. Ang may karapatan lang magreklamo, yung bumoto. Kasi syempre, bumoto siya eh. Ganun yun. Oh, hookshot! Hindi. Nagkasya si Secret. Pero pwede niyang gamitin. Ayun na, hookshot made. Catching how many. Nagtulak siya dito. Pero may Yules. And this would be a great setup. Oh! Bigyan na Echoes lang! Winter's Curse nga lang mapipigil sa kanya dito. Pero gumula na papasok. Si Tabios at mga kahapat. Cordon was stolen! Big play coming in from Raging Weplay, pretty boy. The only sole survivor. Parang stars na kampeg. Pero mahabos si Drutoris. Ang click lang dyan. Isang click! TP pa! Pero may wind run! Pero pumotok! Ang static remnant and it would be enough. Triple kill. Strangely, kay Klinks napunta yung kill. So, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Wala akong ideya, pero grabe, what a monumental achievement para sa Raging Weplay to actually catch Reborn unaware. Take note, hindi nila alam na may dagger na si Kirito, so that was an amazing play. At yan, magandang reminder yan sa inyong lahat na you never ever show your enemy team your item. So, malaking bagay yon dahil clueless po ang Pacific Reborn na may blink na pala si E. So, nag-come together sila. Masyado silang masaya. Pero biglang pumasok mga kaibigan para silang Aldab. Na talagang magkadikit, biglang pumasok si Pastillas Girl. Boom, bas, wasak. Diba? So, yan. Hindi ko alam yung mga reference na ginagamit ko. Basta yun na lang yun. So, yan. Kirito ngayon mga kaibigan. Literally the MVP on that engagement. Kung alam ng Reborn na may blink na si Kirito, hindi mangyayari yung ganong klaseng moment. Pero anyway, you can owe it as well to Reborn. Napagod ng kanilang placement. Actually, trying to catch Secrets na nag-hesitate ng konti sa kanyang pag-hookshot. Pero, naging bait si Secrets na nung nag-hookshot siya, tapos biniyol siya into a combo. Pero medyo muntikan na tekan moods. So, yan. Anyway, Yules is now finished kay B1, kaya nga nagamit niya yan. Kiarja naman, ipapunta na sa kanyang mechanism. Motivation, Glimmer Cape is his next item. Let me 6k now on his BKB. As expected. Tabios, buo na yung Bloodstone. Next is a possible Yules? Hindi, ano. Orchid. Pero, hindi ito Orchid. Oh, Orchid nga to, Orchid. Sorry. Pero may Yules eh. So, Orchid would be removed, debuffed immediately. Kaya kanyang tip lang siguro yan. Drotoris naman with a double damage and a death pact creep. Mukhang kaya niya atang soloin si Roshan dito. Nakadeso naman siya. So, sabi niya, kaya ko na to. Malaki na ako. Gumulong pa si Tabios just to help Fly Solo entering the fray using Glimmer Cape to avoid being detected. Pero mukhang nakita. Ay, hindi. Wala talaga detect. Ay, kita. Hindi nga nakabot ng konti. Pero anyway, we play dito mga kaibigan. We'll be securing Roshan. So, not only they were the winners on that last engagement, but nakaano pa.
Nakaisa pa. And now with Aegis in their possession, I think it would be a very easy push para sa Raging WePlay. Tingnan natin. 4K net worth advantage para sa sa WePlay. At kaya na nasa flatline tayo. Well, kanina to galing sa pos Pero kita naman natin kung gaano ibinangon ng Raging WePlay ang kanilang mga sarili. Patingin naman ng XP. Nasa ganun din. So, yan sabi ni Clockwork. Boom, Derrick Rose. So, Bulls fan ata siya. But anyway, magpupush dito. Tier 2 to be taken away by Raging WePlay. Samantalang Pacific Reborn also taking the mid-tier 1 and on their way to taking tier 2 mid. Let's see, mayroon bang contesting dito. Si Sikes naka-abangers. May na siyang hookshot. Pero wag na daw muna. Cywar na lang. Nako, ito pwede to! Pwede to! Pero since wala siyang vision, he doesn't know kung nasaan yung Pacific Reborn. At yun na naman po, Boom, Derrick Rose na naman. Sige, pangatawanan mo yan. Fly solo. Wala pang Blink Dagger, pero the Glimmer Cape is doing it. Secrets naman is on his way to his Aghanim Scepter. Kirito might be going for 4 stuff, which is kinda basic anyway. Drew Torres, BKB ang kanyang puhunan dito. Tingnan natin kung magiging worthwhile ba yan. Nakuha pala nila yung tier 2 bot. So ngayon, actually, they're creating lots and lots of space. Giving them those map control para makalakad ng husto. Whilst sa kabilang side naman, yung Pacific Reborn medyo alanganin nga lang ata yung pwestuhan nila dito. Natin. Sige lang, last it din pag may time. Let me 60 dito, mataba ng konti. Yes. Ayan na, BKB is now finished. Para kay Gyrocopter, at baka sabihin nyo humihina yung aking boses, pasensya na. Lumalayo ako ng konti sa microphone para hindi kayo maingayan. BKB is now finished for Clinks as well. So, Drew Torres medyo handang-handa na. Ngayon, sabog daw yung mic nung... Teka, ano ba pwede kong gawin dito? Ibaba ko kaya ng gusto. Ayan. Ganyan kaya. Ganyan. Hindi ko alam eh. Malakas ba talaga boses ko? Kung malakas ang boses ko, hindi ang galing-galing ko naman masyado. Pero try mga lucky, hinahan mo yung konti dun sa mic mismo. Yung mic volume. Bawasan mo ng mga dalawang ngipin. Yun. So, pag maingay pa rin, pag masakit pa rin sa tenga, gawa natin ng paraan yan, guys. Okay lang ba? Hindi kasi namin magamit yung aming ultimate mic eh. Medyo problemado eh. Wala atang baterya. Oh, Lubed! Hindi nga lang tumali for fly solo. But anyway, nice attempt from Santino. At nakanakaw niya yung power shot, I think. Nanakaw niya yung power shot. Oh, nanakaw niya. So, pwede niya yung gamitin. Ako po, daming stacks! Happy birthday! Grabe naman to. Let me 6K. Tuwang-tuwa mga kaibigan. 500. Easy money. 600. Pero problema din niya na solo eh. Kinuha may mga zombies pa kasi. So, hati-hating hati-hating kita. Pero anyway, ang ganda ng kanilang kapital. Okay itong negosyo ni Let Me 6K. Sobrang laki ng kanyang nakuha dito. And anyway, BKB is finished. I think the next item would be an SNY. Definitely. Pero tingnan natin. Tabias ba? Tapos na ba niya? Hindi pa niya tapos ang kanyang orchid. So, wala daw muna. Wala lang. So, naku. Kunin mo niya. Nakuha niya yung bounty rune. Malaking bagay ito. BKB. Aghanim Scepter. Wala pa. Orchid nila! Ano si Let Me 6K? Let's see kung magko-commit ba sila. May blink. Si Kirito. Can he use it right now? Mamaya na. Wala. Grabe naman to si paring Albert Sebadin. Nabanggit ko lang yung Aldab fan na kaagad. Hindi pa ako nakakapanood ng kahit isang Aldab episode. Pero mamaya na yan. Let Me 6K nag-call down sa wala. Where is the hookshot from C? Oops! Huwag niyong harangan kasi. Yun! Hookshot made! Sakto pa wala yung TV. Pero meron ditong 4-star coming in from Pretty Boy Santino. And that was an escape maneuver. Reborn is still alive. At kaya pa nila itong laban na to. Kahit sabihin mong lamang na lamang, 11-11k, kaya pa to. Gulong, papunta kay Kiajan. Ako in trouble. Break-in na naman po! Mula Kito, catching 3! Winter's Curse for nothing! And in fact, nanakaw yan! Winter's Curse by the Pretty Boy! Oh no! At ngayon, pihado na! Isang isang gulong nga dyan, Jer. Yun, gulong kulang, bitin ng konti. Sad boys. Sad. Pero anyway, Drew Torres would be just taking this tier 2. Pero ito naman, fly solo. Stealing that Winter's Curse
Killing Pretty Boy. So, wala kagad na Santino sa laro. Let me see, nagbito naman siya ng cooldown. This time around, hindi na siya sala. Pero problema, nasala siya kagad. Now being right-click. Yarja is here. Inso, let's see kung pa rin niyang gawin. Nice try for that heal. B1 setup. Blink, tawag dyan, LSA. Dragon Slipper, that's it. B1 in danger. At the zombies are now doing its magic. Actually forcing Raging Weeplay to go back. At kahit mayroon kang Glimmer Cape, kitang-kita ka ng Dusterino. So, base well defended para sa Pacific Reborn. Almost. Para sa Weeplay na makapagwasak sila, makapag-siege sila sa high ground ng Pacific. Pero kulang ata sa gasolina. And in fact, wala rin. Nagsialisa na yung mga kasama natin from Weeplay to actually commit on that one. And anyway, they can just wait for Roshan. That would be the next best thing. Pero samantalang Drew Torres, kaya ba niya solohin to? Hindi natin. Oops, sabi niya, wala akong pakialam. Ha? Wala, nasaktan mga kaibigan si Gyrocopter, tumalikod, umiwas. Parang babae. Ganun talaga mga babae, pag nasaktan, tumatalikod at iniiwan yung nananakit sa kanila. Pero anyway, sa ngayon, 14-16 ang score. Lamang ang Weeplay. Patingin ng gold graph. Wow! 7.5k net worth advantage para sa kanila. XP naman yung nasa 5k. Pero still, you can see na ang Raging Weeplay dito is in control of the game. Ang laking bagay talaga ng Blink kay ES. Always able to lock down at least 2 guys or at least 1 siguro. Pero big problem para sa Reborn ngayon to contest and to out-initiate Earthshaker of Weeplay. Wala sila kahit sabihin natin meron silang Winter Wyvern. Yes, meron silang zombies. Siguro Yules. Pero that's it. Call down. Hindi mo naman pwedeng pang-initiate yan basta-basta kasi madaling ilagan, kitang-kita pa sa mapa. So, ngayon, feeling ko, Raging Weeplay is, on a safe bet right now. Meron silang hookshot, meron silang blink, echo slam. Diba? Meron pa silang ball lightning. Kaya parang okay na okay sila. Lincoln Spear, baka Repressure Orb. Repressure Orb ba to para kay Storm? Baka battle ko, yung iba naman repressure. Ito nito, ball lightning, refresh, ball lightning, o O kaya ball light, power threads, switch threads, tapos, ulit, refresh mo para makapag-switch threads ka ulit. Ganun yun, promise. Pero mamaya nag-Dusterino dito ang Reborn. Actually, hitting Clinks in the proximity, pero hindi na nakita yun visually. So, Drew Torres is still alive and kicking hookshot made ata. Ayun, nahuli na si Let Me See, nagpa-ulti na dito. Let's see yung cooldown. Medyo masakit ang bawas. Pwedeng mamatay si Secrets dito. Yes, he will die. Pero nasa si Drew Torres, free hit. Naku, ito na po. Patay na dahil sa zombies. Patay na po ang Tombstone. Naku, huli na si Drew Torres. Jaipas ba ito? From Kirito! At tuwang-tuwang si Mystic Candy. Ang problema, nahuli nga lang siya ng chicks na lubi dito. Pretty Boy Santino. Dumusos para mailagan yung Enchanted Kingdom. One shot! Grabe, shot to the heart. And no one's to blame. Grabe, that team wipe from Reborn. What an answer. And all it took was a Wind Ranger. Actually, away from the fray. Pero anyway, nahuli na dito. Armel Tabis gaganti ata. Nag-Wind Ranger na lang siya. Winner sa sayad. Wow! Chicks na tayo. Tingnan mga abutan ba siya. Pwede ba dumadaw sito pero wala na siyang TP. Take note. Gulong! Nasagasagan mga kaibigan. Mabundol ka ba? Kung yung PC nyo nga yung PC nyo nga kumidlat lang, na-DC ka agad kayo pa, banggain kayo ng kuryente. Ewan ko lang. So, tabias mga kaibigan, saktong-sakto ang kanyang pagkabuhay dito mag-uli. Pinakain niya si Santino ng gulong itlog gulong. At ngayon, B1, finishing his Aghanim Scepter, I think, hindi, kulang pa siya ng point booster. Samantala, Glimmer Cape still no show para kay Winter Wyvern. Let Me 6k actually stock. Wala pa siya binubong item pero meron siyang 4k, which I think would be a butterfly. Most probably. So yan. Kiarja naman, mechanism is now finished, but that's it. That's it. Sa kabilang side ng mapa, may blink ba si Fly Solo? Wala siyang blink, Glimmer Cape lang. Si Secrets naman, naka-Aghanim Scepter na, kanina pa yan. Ngayon, hindi ko pa alam kung ano to. Lincoln Park ata, o malamang. Para kay Tabios. Si Drew Torres naman. Wala, ganun din. Feeling ko butterfly na next item niya nito para medyo masakit-sakit na siya. Earthshaker naman, wala pa ring 4 staff, pero it's pretty much close. Konting ipon na lang yan. May 4 staff na si Kuya Kirito nyo.
So, ano ang pwedeng, ano ang pwedeng gawing game plan dito ng ano? Ng Dota 2 Reborn. Ng Pacific Reborn. I think ang kailangan niya gawin ewan ko, mag-farm. Konti pa siguro. Konting tiyaga pa, tas okay na siya. Pero wala medyo bukas makalawa pa yon bago siya maging okay. Tsaka naman siguro magiging ayos yan. Pero kung nasakitan kayo sa tenga, try nyo kayang hinaan yung volume ng ninyo. Sa inyo na lang, on your end. Kasi we're trying our best here to fix the audio. Pero kung talagang sagba, naku po, iyak. So anyway, 90-20 pong score. Lamang dito ang WePlay ng piso, pero hanggang dun lang yan. Patingin ng goal graph, ayun, medyo umangat na ng konti, offsetting them by 2.5k. Now we are entering the 5k territory. How's the XP going? Medyo nasa ganun din. Mula 7.5k, nasa 5k now, it's dipping, pero at least, diba? Ayan na naman. Push dito. WePlay taking the Roshan, but I think it was scouted by Reborn. Ako, isang magandang Winter's Curse. There we go, catching secrets. Lubid, walang tumama. Kola will be there. Tabios entering the fray. Drutor is trying to go for the right, but he's gonna be bursted down. Let me 6k. So, na killing spree. Tabios in danger. Hook shot made. Nasa ng ulti ni Kirito. Wala pa. Di pa siya dumarating, mga kaibigan. Nasa may malayo. Kaya pala sinolo siya ni B1. Nice zoning maneuver. Coming in from Reborn, knowing who to target next. So ngayon, alam nila na maalis lang nila sa equation si Kirito. Ay easy game yun para sa kanila. At ngayon, lumalamang na ang Pacific Reborn. They can actually catch Fly Solo. Pero malayo-layo sila ng konti. So they're just gonna reward. Tapos na pala yung butterfly ni Gyrocopter. Mahirap na siyang patayin dito. May marami ng kanyang extrang HP, EHP. Not to mention, meron na siyang evasion. So, kamusta naman? Storm Spirit, tapos na ba niya ang kanyang Orchid? Yun na, tapos na. Lincoln Sphere is also finished. Kaya na pala tapos yung Orchid. Sorry, my bad. Pero, yung Lincoln Sphere nga, kakatapos lang. So, tingnan natin kung ano pwede mangyari. Kunin ba nila si Roshan? 6 seconds before Klings would be back in action. Samantalang, Pacific Reborn. Nandito si Gyro. Kung kaya ba niyang nakawin, hindi more power para sa kanya. Pero wala, mawawala to sa replay ng walang kalaban-laban. Wala nga. Yun. So, Storm Spirit will be taking that Aegis of the Immortal. Ano yung nilaglag niya, hindi ko maalala. Pero mahalaga nun meron siyang Bloodstone, Orchid, at saka ng Lincoln Sphere. Sa kabilang side, how is Klinks doing? Ano ba sunod niyang item? Hindi pa niya pinag-iisipan. MKB pala ang gugustuhin niya. Clockwork, does he finished his, Wala. Aghanim na tapos na pala. Aghanim Scepter is now up. 4 stuff would be coming up next. Pero sobrang okay niyan. Para sandali lang ang cooldown ng kanyang hook shot. And he would need that hook shot always up para solid ang kanyang performance. And solid initiation coming in para sa Raging WePlay. Motivation naman, kamusta? Wala. Kalungkutan. Wala pa ang kanyang pinapangarap na Glimmer Cape. B1, okay. Yules, Aghanims, tawag dito, Ghost Scepter, not bad para sa kanya. Samantalang Kirito, naka 4 staff na. So, abangan natin yung paano i-utilize. Kasi pa di ko nakikita. Wala, lahat ata nakita ko na. So, ito, tingnan natin kung ano mangyayari susunod. Wala pa, farming lang sila. They need to catch up. I think kailangan lang mapabolster ang kanilang kalamangan, kung hindi man magiging problematic yun para sa kanila kasi everyone is almost on par with each other, not to mention almost the same vein pagdating sa Torre. Well, not really exactly kasi wala na mga tier 2s ang Reborn sa may top at saka sa bottom side ng mapa. Mid na lang pong natitira, pero at least diba makakapagano siya dito. Meron pa sila kumbaga susunod na daanan. Samantalang for Raging WePlay, yung tatlong tier 2s nila, buhay na buhay mga kaibigan. Fresh na fresh. Mali pa ako ng clinic. Yan. Kaya ngayon, tingnan natin kung anong pwedeng gawin ng Pacific Reborn. Tabios, now at 2.7k. What's his next item? I think, Hex. Yun na yung parang pinamagandang susunod Earthshaker naman, feeling ko dapat mag-Glimmer Cape. Pag nabuo na niya yun, okay na siya.
Kasi hindi ko nakikita. Clockwork? Kamusta na yung item? Wala, di ko masyadong makita. Pero yan. Naka-immortal pala siya. So, nice swag mula sa kanya. Pero wala pa namang kaguluhan nangyari ito. Homing missile na ng... Ay, homing missile. Rocket barrage ng rocket barrage dito si Clockwork. Tama yan. Just to control the creep wave. Hindi sila masyadong mag-outpush. And in fact, mas makakatulong sa kanila kapag nagpo-push in yung kanilang linya. Anyway, ito na po. Naka-assemble na dito. Ang Raging we play with... tao dito... With Tabios as the bait. Let's see if Reborn by mauuto. Gumulong ka agad na huli nila. Si Let Me 6K. So no! Gyrocopter in this moment right now. Gulong ulit pabalik. So he's back to safety. Nakaabang lang si Kirito kung sakasaling kailangan niya ng ano. Oy! Checks na tayo! My goodness, hook shot was used. Catching 2. Pumasok na po. Naku po, isang burst lang. Patay kagad. Tabios is dominating. Tuloy-tuloy pa ba to? Gumulong na naman. Naglingit si ES at pinakasin ng Echoes of the problem. Naku, hindi pala problema kasi bigla na lang dumatay ang hook shot ni Secret at ngayon pinatay din natin si Santino. Boy pa si Santino. Buyback dito si Dina. Let's see kung kanya mag-burst out. Buga ka agad. Ito dati si Pretty Boy. Stun. Ano mangyayari? Si Secret ni Diff. Right-clickin ba siya? Naku po, Lehu. Tumulak. Tabios. Oh, ang ganda naman ng Cold Embrace. Saving B1 at ngayon si Tabios ang mamamatay. Yes, he will. Aegis would be pop. Fly solo. Can be killed pero it decided not to. Boy pa siya. Gumulong ito. Nasa ng stop. Ayun, LSA. There we go. Nasa ng ulti. Wala pa. Right click na lang daw at patay dito. Si Armel Tabios. At ang tanging buhay si Rubik para ikwento sa kanyang mga kamag-anak kung anong nangyari sa engagement na yun. So let's see mga kaibigan. Mukhang nakakabawi ang Dota 2 Reborn. Ang ang Pacific Reborn. At malaking problema yan para sa sa Raging We Play. Una sa lahat, kung sino man na maka 1-0 pihadong game lamang. Una sa lahat, galing mo Lucky. Galing mo talaga ikaw talaga Pero nga, lamang na. Tapos, yung game 2, kailangan mo na ipanalo. Tapos na kagad ng boxing, di ba? Hindi mo na kailangan ng konti pang landi. Pero yan. Kamusta si Let Me 6K? Pumunta na sa kanyang Eye of Skadi. Pretty Boy. BKB is now ready. In my opinion, the next big item should be Sight of Vice. Kung di man Sight of Vice, siguro Rod of Atos would suffice. Pero di rin ako sigurado kung ano magandang item. Isa ko punta. Wala pa. Buo na niya actually. Konti na lang to. 500 na lang buo na ang kanyang MKB to challenge. Sino nga bang naka-evasion sa kanila? Wala pa. Pero at least may ilagan yung mga damage ni Clinks na ngayon. Wala pang MKB, I believe. Meron ng MKB! Sad boys! So, hindi pa pala. Nako po. Naku, naipit ka, boy! 1, 2. Wala, kulang. Yan, he's just gonna move out, then TP to safety. Samantala, ay hindi, umalis na rin si Magnus. Ay, si Magnus. Tawag dito, si Storm. So anyway, B1, Aghanim Scepter, still no BKB para sa kanya. Mukhang ayaw niya talaga, hindi kaya ng pride niya. Si Unjing naman, Mech, Arcane Boots still not finishing the Guardian Greaves dahil swag daw siya. So matay ito, Gyrocopter, Butterfly, BKB, Hell of the Dominator, Drums, and tawag dito, a possible Eye of Sky din para kay Gyro. So yan lang. Drew Torres naman, naka-MKB na, so okay na okay siya, kahit may evasion pa yung mga kalaban niya. Gyro naman, kamusta? Yung kay si Gyro, ayun. Gyro's item, kanina pa yan, nakita ko na pala yan. Ano ginagawa ko sa buhay ko? Si Drew Torres on the other hand, yan, pula. So yan, ano pa kayang pwedeng mangyari? Feeling ko isang malaking clash na lang to, tapos na Ang problema lang nila may mga tier 2s pero kung wasak ng tier 2, kaya nilang iswath yan mabilis. Isang mabilis lang na magulo. Lumami yan, nagkasalisi na naman po ang
Oh! Saktong-sakto mga kaibigan. Yung shot na hook shot catching 2. Pero ba niya nakawin? Hindi niya nanakaw. Nagbagong isip mga kaibigan. Power shot na nakuha niya. Pretty boy siya na Kingsley. Hindi siya nakapag-TP out. Naitulak! Naitulak! So, abang. Laguna de Bay at patay kagad ang robot. Nakaspray solo dito. Pwede natin kung makikita ba siya yung buga play. Alam na alam niya yung style nung dati niya naging estudyante. Si Chris Jericho talaga kahit kailan eh. Si Lina Jericho. Sobrang aggressive. And looking at it right now, I think Dota Reborn na naman. Pacific Reborn is actually on a very good spot to take this game for themselves. Pero ito, si Tabias nag-aan dito. Nakaabang, sabi niya kanina pa Dota 2 Reborn ng Dota 2 Reborn, easy ka lang. May blink ha, Kirito dito can actually go for that initiation again. The stun would be there. Pasok agad, huli nila si Pretty Boy Mayweather. Nagigit-git pa, hindi tumila dito. Okay lang na muna. I think yung lockdown maganda yun mamaya kapag Asian, tawag dyan, nasa may bandang Asians area na or nagpo-push ng tier 3. Kasi at least you're confident na yung nasa baba would have range disadvantage. And anyone from up above, walang ka-problema. So yan. Roshan. Natin kung pwede makukuha ba nila ito na walang ka-contest. Reborn, mga kaibigan, pwede mag-abangers dito. And I think they can smell what is happening from a mile away. Wala yung lahat mula sa Raging Weplay. So the only choice that they have is Roshan. No way to scout the Roshan area para sa Reborn. And while itong Raging Weplay kumuha ng dalawang hero na pwedeng mang scout kumbaga. Anyway, Roshan is dead who got the Aegis, si Tabios. So pwede sila mag-push kung gusto nila. Wala, syempre gusto niyo mag-farm. Ano ba? Typical. Oh, pero inisip ko dapat pwede naman siyang mag-madness kung sakasakali. Para meron siyang flash farm. Inisip ko lang yun di ba? Imagine niyo yung gyrocopter na naka Mask of Madness. Sobrang lakas siguro ng swag nun. Pero anyway, sige lang. Farm lang muna si gyrocopter. Hindi ko makakahabol siya. Nako. Kaya pupush na si Anti-Mage para siya may-ari ng caravan. Ako, gumulo nito. Pero wala lang. Creeps lang palang tatamaan. Samantalang hindi natin sa iba. Wala lang. Nako. Ayan. Check natin yung next item ni Santino. He's going in for a Daedalus after Naganim Scepter, which is very nice. Considering na base damage siyang inaangat ng Focus Fire. Malaking bagay yun. Tingnan natin kung makapag-siege na ba sila. Ito na inaabangan natin ng moment. Ako huli si huli si tawag dito si IM basta. Pero may Pretty Boy getting heal dito. Gumulong ko palabas si Tabios. Umiwas sa gulo. Natin. Noko! Cooldown was there! Tabios might die! Binurst out siya kaagad. At inisa-isa din siya. Isang click lang mula kay Torres. Winter's Curse affecting everyone. Nahuli ko si wala. Hindi man na siya nakapag-heal dahil. Pwede ba ito tapos? Swedish, ano ito? Wala. Mali ako na ba? Nilakasan lang mga kaibigan ni Kirito! Sabi niya magja-jogging ako pa abante. Kaya dyan nanakaw ang nanakaw ang decay. Apat ang patay. Buyback mula kay kay B1 at walang gagawin si B1 iba kung di manonood lang. Tabios is on an ultra kill. And now, they can actually continue and destroy every Raxes in existence. And then most probably get the throne. Kumamiya na yan. Yan na, inisa-isa na nila. Easy money para sa kanila. Pagdahin ko bottom lane. At yan ang mga panahon na wala ka na magagawa kundi hintayin na magkaroon ng matapos yung timer. Pero unfortunately, hindi na yung mangyayari. Kiarja or Insa would be calling the GG. Raging Weplay would be taking game number 1. So grabe.
Munti ka na mga kaibigan na makuha ng ng Pacific Reborn yung game na yun, pero wala eh. Raging Weebly is the better team. So yan, game 2 will be coming up next, but first I would like to thank our sponsors. Gigabyte Smart GameX, Minesk Infinity, Sikishop.ph, Nextgame.com. Yun. Oh, yun.